Okay, Real Talk 101, episode 209, last segment ito. So, covering April 12 down to April 18. Okay. So, kuha tayo dito ng isa at i-check natin. Panoorin niyo yung mga first episodes na upload natin at malalaman niyo kung ano yung mga issues na meron sa susunod na mga araw at linggo. Innocence, and this is the shield. You're encouraged to reconnect with your inner child, and in order to become more spontaneous and playful and consider what life has to offer with a greater sense of wonder, take some time this week to get in touch with the innocence and vulnerability in you. So, ito kasi, ang daming pwedeng magiging connotation dyan. Dahil minsan, yung mga tao sa sobrang busy, nakalimutan na nila na kailangan din nilang mag-unwind, kailangan din nilang mag-relax, kailangan din nilang mag-spend ng time para sa sarili nila. Kalimitan kasi kapag nasa isang yung pinakamalaking responsibility sa buhay mo, may mga bagay sa mundo na hindi mo inaasahan, pero meron ding moral lesson na kasama. Real talk, kasi kapag isang tao, ano ba bibigyan natin dito ng example? About innocence. Breadwinner. Overseas. Kapag overseas ka kasi, nalalaman mo lang yung balita, kung ano yung sasabihin sa'yo via chat, via video call, kung anong ikikwento sa'yo, kung ano yung ipapakita sa pictures, sa videos, yun yung paniniwalaan mo. Pero kasi kapag overseas ka, o kahit dito, domestic lang na trabaho, nandito lang sa Pilipinas, hindi lahat ng nangyayari nakikita mo, hindi lahat ng usapin naririnig mo. May mga bagay na inosente ka sa sitwasyon. Isa na doon yung pagkakataon na nagbibigay ka lang ng suporta. Sasabihin nila, ito yung pinagbili ko, ito ginamit ko, ito binayaran ko, ito lahat. Tapos, hindi mo nakikita yung iba. Yung parang, hinahanap ko parang may kulang, parang may hindi tama. Ito yung innocence na sinasabi dito. Na, kailangan siguro, kaya ka nagkakaroon ng problema ngayon para magising ka at mauntog ka sa katotohanan na hindi lahat ng sinasabi sa iyo, hindi lahat ng kinukwento sa iyo, hindi lahat ng naririnig mo o nakikita ng mata mo ay totoo. Kasi pwede siyang gawing scripted ng mga taong involved para hindi mo maramdaman, hindi mo makita, at lalong-lalong hindi mo maririnig kung ano yung totoong nangyayari. So, dito pumapasok, kapag meron kasing taong mabuting tao, ito yung wala kang pag-aalinlangan, lalo na sa breadwinner, wala kang pag-aalinlangan na ibigay lahat ng sa tingin mo yung nakakabuti sa kanila. Dadating yung panahon na kapag ikaw yung nawalan, doon mo makikita kung sino yung taong natitira para sa'yo. Doon mo mararamdaman kung sino yung totoong nagmamahal sa'yo. Doon mo makikita kung sino lang ang pwede mong pagkatiwalaan sa susunod na chapter na makakabawi ka. Kasi yung minsan pagpigil ng Diyos o pagpigil ni universe ng blessings mo is the exact time frame for you to learn that lesson, to recognize yung mga tao na kailangan mong iwasan, yung mga taong kailangan mong i-keep sa sarili mo, at yung mga taong kailangan blind na sa lahat-lahat ng ginagawa mo. It might be your relatives, it might be your immediate family members, it might be your friends, your co-workers, everybody around your community. Silang lahat yun. Kasi dito lagi nagsisimula ang maraming problema sa innocence ng isang tao. Yung hindi mo alam. Ito yon. Yung example ko kanina sa dark and light side of life, ito yon.
Kasi ang buong akala niya, hindi ko malalaman na merong taga-sulsul para ipagawa sa iba yung nasimulan. Kaya ngayon, yung ritual, tinalikuran niya yung obligasyon niya sa dulo. Dahil doon sa lalaki na nagturo at sinunod niya. Ngayon, yung hindi alam ng lalaki na nakabind doon sa ritual na yon, na hindi din niya matatanggap ang kabuuan ng resulta hanggat hindi niya tinupad ang huli na obligasyon niya doon. Kasi hindi madali, kahit sa normal na tao, hindi maganda na ikaw na yung nag-abono, ikaw pa dehado. Ikaw na yung naglabas ng kabuuan. Siya na yung pinagbigyan mo, ikaw pa yung nadedehado, ikaw pa nai-stress, ikaw pa lahat-lahat. So ngayon, real talk, kung darating ka sa puntong ganyan, may mga taong vocal, may mga tao ring hindi. Pero mag-iingat ka kapag nanahimik na. Dahil para ng ano yan, para yung dating dyan, para ka nang inaanay na hindi mo alam. So kung ayaw mong mawala yung natitirang blessings na meron ka, kung ayaw mong madamay yung mga relatives mo, family members mo, sa karma mo, ayusin mo hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon. Kasi minsan nagtataka yung buong angkan, di ba? Ang ganda naman ng takbo ng negosyo, takbo ng buhay, takbo ng trabaho, pero bakit biglang bumulusok pababa? Yun ay dahil sa lakas ng impact ng karma mo sa ginawan mo ng pagkakamali. Kalimitan sinasabi ng iba, di bali nang magbayad ka ng malaki o gumastos ka ng malaki na cash kesa karmahin ka ng 11 taon. Kasi kapag kinarma ka sa 11 taon, di mo alam kung tatamaan ka sa kalusugan, tatamaan ka sa negosyo, sa trabaho, sa pera, or kahit sa relationship mo, sa friends mo, sa family members, at sa iba pang tao. So, universal yun kapag tinamaan ka ng karma. Dahil tinalikuran mo ang isang taong inosente, dahil scripted ang pinapaniwalaan. So yun, ito yung real talk dito. Kapag gumawa ka ng pagkakamali sa kapwa mo, sincere yung tumulong sa'yo, wala, talagang mahihirapan. Magtataka ka, sila umuulan yung blessing, ikaw hindi. Gumaganda takbo ng buhay nila, ikaw hindi. Ganun yung buhay mo. So, in short, wag kang mandamang sa kapwa mo. Wag ka rin magsinungaling sa kapwa mo. Siguro yung isa sa pinakamalaking factor anong nasa baba dito, the peace of mind. Never ka kasi magkakaroon ng peace of mind kapag marami kang inililihim. Never ka rin makakatulog ng mahimbing sa gabi kung marami kang iniiwasan, kinakatakutan, maraming gumugulo sa isipan mo. Yun. Lalo na kung meron kang pinagkakautangan na hindi mo mabayaran, yun ang pinaka malaki mong karma sa buhay mo. So siguro mas pinaka maganda dito, ang top is adventure. Huwag kang matakot mag-take risk na tapusin yung naumpisahan mo. Mas matakot ka sa palipat-lipat na style na hindi mo alam kung alin na doon ang tatapusin at alin ang iba ititigil. So doon sa lalaking nag-udyok at nagdulot ng mas marami pang problema, good luck doon. At sa client naman, ito yun, mapaglaro ka rin kasi, kaya isettle mo bago pa matapos at mahuli ang lahat, kasi ikaw din ang nagkamali ng desisyon.